Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Matinding balita ang yumanig sa buong bansa ngayong araw matapos kumalat ang ulat na umabot na sa Korte Suprema ang usapin hinggil sa posibleng pagpapatalsik kay President Coutinho Norte Jr. Ayon sa mga insider, nakahain na umano ang mga petisyon sa ebidensya laban sa Pangulo na nag-ugat sa serya ng mga isyong kinakarap nito kabilang na ang umano'y katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Maging ang ilang dating kaalyado ayon sa mga ulat ay sumusuporta na rin sa mga hakbang na ito. Sa kaparehong ulat, lumabas din ang impormasyon na may nakahanda na umano warrant of arrest sakaling maglabas ng final na desisyon ng Korte Suprema laban sa Pangulo. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mismong korte, lalong uminit ang usapin matapos makita ang presensya ng matataas na opisyal ng pulisya sa paligid ng gusali ng Korte Suprema ngayong umaga. Ito ay nagbigay ng mas malakas na hinala na may nalalapit ng ilabas na katuusan. Samantala, marin namang itinanggi ng Malacanang mga ulat na ito, tinawag pa itong fake news at gawa-gawa lamang ng mga kalaban sa politika. Ayon kay presidential spokesperson, patuloy ang Pangulo sa kanyang tungkulin at walang basihan ang anumang balita ng pagpapatalsik o pag-aresto. Gayunpaman, hindi nito napigilan ng pagdagsa ng mga netizens sa social media na nagbabahagi ng kani-kanilang opinyon at hinala tungkol sa sitwasyon. Sa gitna ng lumalalang tensyon, nananawagan ng ilang mambabatas at civic groups sa publiko na manatiling mapanuri at maghintay ng opisyal na pahayag mula sa Korte Suprema. Habang wala pang malinaw na desisyon, malinaw na nakatutok ang buong bansa sa kasalukuyang drama sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Isang pangyayaring maaaring magbago ng takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na panagutin at paigtingin ang batas para sa mga troll armies. Sabi ng kanilang lukaret na spokesperson na isang clickbaiter. Clickbaiter ba ang tawag doon? Na vlogger na kailangan pa niyang magpakalat ng kasinungalingan para kumita ng pera. So kaya mga palangga, okay, ano bang ating uunahin? So, unahin natin siguro ang embalsamadong si Liza Tanas. Bakit kamo? Let's talk about Troll Army. Okay? Alright. Troll Army. Ang sabi ng... okay, ito. Alright. Ang sabi ni Castro, okay, kapatid yata ni ano to, no? Ni kapatid o kamag-anak nitong Castro na makakaliwa. Right? So, ito ay dapat daw panagutin. Natin, nasan itong ni-ready natin dito kanina. Okay, sulat ko lang dito mga kababayan. Paki-share muna natin ang ating live. At mag-follow na rin kayo, mag-subscribe sa Maharlika Network YouTube channel. Yan ang isa pa nating channel na dapat ninyong puntahan dahil magiging kontrobersya ang ating mga pasabog doon. Okay. So, unahin natin yung Troll Army. Okay, mga palangga? So, recently ay nag-knock-knock na naman nga itong si Castro na attack dog. Okay? Wala yung pinagkaiba sa mga ensimada na ang kanyang eksaktong statement na ang problema daw ngayon sa Pilipinas ay maraming kumikita na mga paid trolls, di ba? At tayo daw o yung mga kritiko na tinatawag nilang paid trolls ay tayo ang sumisira sa ating bayan o sa ating gobyerno. So ang sabi ng hitad, na akala mo pag nagsalita ay nakikinig sa kanya yung mga bata sa batibot, di ba? Ang problema kasi natin, siguro is maraming mga kumikita. Okay sa paglalahad ng fake news para maibagsak natin. Sabi niya, para maipabagsak ang sinumang tao. Hindi na ito matatawag na freedom of expression. Kasi troll na sila. May troll army. O, di ba? Ganun siya magsalita. So, kapag sinabi na may troll army, hindi na ipinaglalaban iyong freedom of expression. Kasi kumikita lang sila at dinidiktahan sila ng taong nagbabayad sa kanila. Okay.
So talagang nakakatawa yung mga pinagkukuha ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas para lang magtutok sa ating mga kritiko, sa ating mga nakikipaglaban sa katotohanan. Ang sabi pa nga ni Locaret Castro, hindi na po iyon freedom of expression. Kasi iyon ang sinasabi nila, paano naman yung freedom of expression namin? Eh, teka lang. Kung troll army kayo, hindi na ninyo hindi exercise iyan. Kasi bayaran kayo to tell something na dinidikta ng nagbabayad sa inyo. Alam mo na sila ay parang puppet. Isang tao na nagbabayad para ito, parang alam mo yon na tumutula, 'di ba? Parang si Keso. Tumutula na nagmumukha ng tanga. Ibang klase iyon. Kaya kinakailangan talaga na magkaroon ng batas patungkol sa mga troll army. Kaya naman, Kiko Maching, Bong, Perlas na Bilog, Huwag Tutulog-Tulog, Bolang Kristal, dapat meron na tayong penalty. May consider na dapat isang criminal act. Dahil, sabi ko nga, para na itong isang sindikato, dapat ito may penalty. Ganyan ang mga dramatization ng gaga. At the same time, sana ang bansa natin ay magkaroon din ng batas na ma-regulate para makita natin talaga yung mga totoong identity ng mga social media influencer na ito. Hoy! Hoy, Bilat! Di ba? Parang kang tanga. Ayan. Ngayon, eto lang yan, mga palangga. Nakakatawa. Batibot! Hoy! Bolang kristal na bilog! Huwag tutulog-tulog! Bangag! Bangag! Okay, mapakita natin sa inyo kung sino sinasabi ni Castro na bangag or yung bangag na paid trolls. Unahin natin si Lisa Tanas na inaimbalsama ang kanyang mukha kung ilan ang trolls na hawak niya. Handa na ba kayo mga bata? Baby, bobo! Mga bobo. Okay, here we go. Mga palangga. Inubutot ako. Okay, tignan natin si Lisa Tanas. Okay? Mga bata! Ako nga pala si Kiko Maching! Ayan, ready na ba ang mga Kiko Maching ng bayan? Okay. Nakita nyo yan? Ay Facebook ni Lisa Marcos. Alam nyo, nakita nyo ng iba dito sa inyo. Pero, ulit-ulitin natin mga bata! Handa na ba kayo na makita ang mga trolls ni Lisa Tanas na dapat siya ay bitayin? Okay, look. Mga kababayan, unahin natin si Lisa Tanas kasi ang sinasabi ng kanilang tagapagsalita na parang si para siyang si Manang Bola ng Batibot! Magandang umaga sa iyo, Bong! Ako nga pala si Kiko Maching! Naging aswang si Kiko Maching. Okay, go! Here we go. Okay? Katulad nitong nagko-comment sa kay Lisa Tanas. The Philippines is ready to shine on the global stage. Wishing you all smooth preparation. Ako, naobserbaran ko na to, itong mga posting ni Lisa, yung mga nag-i-English na comment, di ba, na copy-paste. Okay, 30 followers. Okay, o, tignan natin ha, nakikita nyo. Nakakasunod kayo. Tignan natin ang mga komentaryo. Alright? Kasi gusto ni Castro, kasi binabaliktad nila, mga kababayan, na tayo ay paid trolls. Sila nga itong ang daming trolls. O, tignan mo ito, si Kuya Utoy Pares. O, pansinin nyo ang sabi kay Lisa Tanas, this is wonderful opportunity to highlight the beauty and diversity of the Philippines. So ito ang trolls, Locaret Castro. Okay, nabuangit. O, 11 followers. Okay, next. Ang sabi naman ng isa, Wrestle Hit. Ito yung mga palatandaan, yung mga kanilang trolls na hindi nagtatagalog, kundi nag-i-English na copy-paste. Lady expressed enthusiasm over the ongoing preparation of the Philippines hosting of the Asian Summit. Alam mo yun, para silang mga AI actually. Okay, 24 followers. Walang AI, walang puso, walang damdam. Ay, walang AI. Pag AI, walang puso, walang damdamin. Ibig sabihin,
walang connect, walang engagement sa tao, human sa human yung mga comments. Okay, here we go. Sports Mania. Yan. Kasi nadidetect ko na yan kung sino ang trolls ni Lisa Tanas. Okay, tignan mo, sport events, 19 followers. Okay, tignan naman natin dito. Okay, ito si, hanapan natin ang pangalan. Ito si, pangalan nito, ito Anisha Chin. Alright, ayan, 202 followers. Pero tignan mo yung itsura ng kanyang Facebook profile. Ito ay isang troll. Sabi ni Patrick Mayer. Okay? Si Patrick Mayer ay hindi mo alam kung Indian or Myanmar o Cambodian. Okay, di ba? Yan ba yan? Hindi po yan totoong tao. Kaya dapat talaga panagutin ang mag-a-agree ako sinabi ni Locaret. Pero unahin niyang tagpasin yung amo niyang sindikato. Dahil sinasabi niya ito daw ang mga trolls ay hindi na nagpapahayag ng expression o ng freedom of expression. Totoo naman siya. At ang amo niya na pinagsisilbihan ng manang bola na yan ay mismo ang nagpapakalat ng trolls. Ito nga dapat imbestigahan ito ng mga ulupong dyan sa Congress. Tignan natin ito. Okay, ito English. I hope we show Asia how great our country. Tignan mo. Ayan, nakatalikod, automotive, aircraft, and boat. Page siya. Ang mga nagko-comment, mga page. Hindi tao. Alright? Okay. Shop ka na. Okay, tignan nyo. Napansin nyo? Mapapansin mo, shop ka na. Page. Okay, clothing, 3 followers. Hindi po siya personal account. So, mga ginagawa-gawa nilang page para mag-comment ng sila ang nagko-control. Ito, tama ang sinabi ni Locaret Castro na nagko-control ng naratibo para sabihin na si Lisa Tanas ay hindi butod, hindi mudlo, o mabuting ginagawa. Tignan mo itong si Queen's Legend. Page siya. Tignan nyo, page. 3 ang follower. Ito, yung Gab-Gab. Okay? Si Marcos Jr., ang kanyang profile picture. Page din. Okay? Kaya pumunta ka sa ano ni Bangag Jr., ganito din. Okay? Lupang Sinilangan. Hindi nyo ba napapansin? O napansin nyo na, yung pattern. Hindi po ganyan mag-comment, hindi po ganyan ang organic na comment. Bakit puro page? Bakit hindi personal? Eto, tignan mo, Trip Shop. Page din. O punta tayo sa mga random Facebook. Puntahan natin. Ayan, kasi alam nyo na yan eh. So, puntahan natin ang Facebook ko. Okay? Puntahan natin si Boljakan. Okay? Tignan natin, 162. Dapat milyon-milyon na yung followers natin. Pero syempre, ayan, naka-live si Palangga. So, tignan natin. Ayan, yan, may mga comment kayo. Si Giovanni, nakikita ako. Wag na yung live na yan. Dito tayo sa luma. Dito sa vlog ko nung nakaraan. Okay? Wag yan mga reels na yan. Ayan, wag yan. So, yung video natin kahapon ba yun? Nag-video tayo. Gusto niyo yung pagmumukha ni Lisa Tanas? Okay, tignan natin. Ito. Katulad nito, 572 comments. Tignan natin, ha? Tignan natin yung mga comments sa atin. Okay, tignan natin to si Rolf. Ito, English. Di ba? Yan ba ay page? Hindi. Si Rolf G. Tanyola ay personal account. Okay, personal account siya. Si Carlito, personal account. Ibig sabihin, tao sila. Hindi sila page. Si LV Castillo from Calawag, personal account. Nakita niyo yung pagkakaiba? Di ba? Yan dito niyo makikita mga kababayan kung sino ang talagang nagpapakalat ng ng mga trolls. At tama itong si Manang Bola. Tanggalin na natin to. Okay, tanggalin na natin yung alindog ko dyan. Alright? Alright. So makikita ninyo, yan, nagpapanik na nga si Ngagba. And that's true. Stop na natin yung sharing para makita ko ng buo yung aking Feslak. Alright. Si Duquesa, how are you? Palangging-ging. Alright, so yun yung troll army ni Bangag. Actually, paulit-ulit na lang tayo. So ngayon, sinasabi nila na tayo ay bayad at tayo ay narko, bayad tayo ng pogo. So paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo.
Alam nyo, eto yan. Yung mga ensimada vloggers at yung mga bumaliktad, actually nakakaawa. At itong si Locaret Castro, wag na tayo magmaang-maangan. Kaya pa lot of evidence na may mga ebidensya kasi na ito ay protection na hindi mo pwedeng ipakita. Depende na lang kung aatakihin ka ng mga taong ito. Okay? So far, tahimik sila. Wag na kayong, well, you guys are, smart naman. Tira ng tira kay Sara, tira ng tira kay Pangulong Duterte, lumubo na nga sila. Lumubo itong mga ensimada vloggers na lumalamon sa kaban ng bayan. Huwag na kayong you know what? Nakakatawa kasi. Alam mo, dito ko nakikita, even yung mga taong kakilala ko in the past, na akala mo may paninindigan, may pinaglalaban, kapag pera pala ay uhaw sila. Kahit magmumukha silang tanga, sumusunod sila. Kasi yung iba, takot na ganituhin, na makasuhan ng administrasyon. Ang marami dyan. Ang iba, mga bumabaliktad, kaya sila bumaliktad dahil kakasuhan sila ni Lisa Tanas. Yung ibang mga bumaliktad, takot sila nakasuhan o ipapatay ni Lisa Tanas at ni Bangag. At pag may isa dyan, okay? Hi! Reyna, Edwin Amora, nagkatagpo din tayo. Palangga, I miss you. Punta ka na dito sa amin, nila Ronti. Anyway, so yan yung totoo. Even yung mga taong kakilala ko in the past, huwag na tayong maggaguhan. Yun nga lang, naaawa lang din ako sa kanila. Imagine mo talagang lumulobo sila, talagang busog na busog sa pera ng bayan. Maiintindihan ko kasi takot sila na makasuhan, hindi nila kayang lumaban kasi wala silang pera. 'Di ba? Wala daw tumutulong sa kanila, walang Duterte na nagbibigay sa kanila ng pera. Yun lang kasi yun. Nalulungkot ako para sa mga taong ito, katulad ni Locaret Castro, na nilunok nila yung kanilang mga, wala namang prinsipyo ito si Castro. 'Di ba? Kaya, wag ako. Okay? Actually, habang may mga nagsisend sa akin ng mga link, natatawa lang ako, sabi ko, wag yun na lang pansinin. Nakakaawa, takot kasing patayin, takot makasuhan, at gipitin ni Lisa Tanas. Yes! Sabihin niya sa akin, Marlica, ang dahil mo namang sinasabi, may ebidensya ka pa dyan? Di hamunin niyo ako. Yun lang naman yun eh. Di hamunin niyo ako kung sino dyan. Okay? Nakakilala ko in the past sa mga nakasama ko sa dati, yung mga ensimada na yan, na, na maghamon. Yung matapang na maghamon. At, alam niya na siya ay isang nadakot, naduwag, wag ako. Kaya ako pinagtatawanan ko na lang yan, mga yan. Okay? Wag mo na lang pinagtatawanan ko na lang yung mga yan kasi nakakaawa. Nakakaawa sila. Ang pinipilit kong intindihin kasi nga kakasuhan ni Lisa Tanas o ipagurgur, kaysa naman kakasuhan daw sila at ipagurgur ni Lisa, babaliktad na lang sila. Nagkapera nga naman sila. But that's not me. Ako, I have 4 cases, 1 dismissed, 3 I'm still battling sa mga buwaka ng ina kasi meron tayong prinsipyo. And now look at EB, Elmer Hugalbot or Jugalbot and di ba? At si June Abines. Kami 37 vloggers. Si Edwin Amora kasali dyan. Attorney Glenn Chong, di naman vlogger yan. Andyan si Crisette, si Attorney Trixie. At sino pa lahat kami? Imagine mo, 37 vloggers na associated sa No, we're actually, personally, I'm not associated with the Dutertes. Okay? Hindi naman kami magkaibigan eh. Na nag-uusap kami katulad ng relationship ko in the past. Kay Bangag, di ba? Wala. Ako, I'm just fighting kung ano yung totoo, kung ano yung paninindigan ko. Kaya, maiintindihan ba natin yung mga vlogger na bumaliktad dahil unang-una takot silang makasuhan? Takot sila kay Lisa na gurgurin sila? Gipitin sila? Yan yung totoo. Huwag na tayong magmaang-maangan. Huwag na tayong, dapat nga to, mahimik na lang kayo eh. Okay? Tinira ba ako?
Wala naman tumitira sa akin so far na di ba? Meron ba? Huwag na tayong magdaguhan. Ako may pagmamalaki ko sa inyo. Nalalabanan ko ito hanggang sa huling hininga ko na hindi ako babaliktad. Di ba? Hindi ako babaliktad kasi natakot ako, wala kang pambayad sa lawyer or takot kang mamatay. Hindi ako takot mamatay. Kahit harap-harapan ng labanan sa mga julul na ito, kung lalaban sila ng harapan. But the problem, hindi sila lumalaban ng harapan. So, gagawin lang natin, mag-ingat lang tayo na hindi tayo makuyog ng mga assassins ni Satanas. Pero, well, they know it eh. Naaawa lang ako sa inyo. Alam nyo, kung ako sa inyo, just keep your mouth shut. At magkaroon na lang kayo ng peaceful life. Kasi, what's the point? Diba? At saka, yung iba dyan, pinagtatawanan kayo ni Lisa, ni Embalsamado. Diba? Kasi kaya niya kayong paikutin sa mga kamay niya. Yun lang pala, tatakutin ko lang pala itong isa ko, itong mga ito. At kakasuhan and everything. Kaya mo, nag-turned 180 degrees. Anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin, I try to understand them na hopeless case. Walang takot maapektuhan ng buhay nila. And iba-iba ang approach ng tao. Merong mga tao na walang takot na lumaban. And congratulations to the 37 vloggers, kami, at hindi pa vloggers na pilit na ginikipit. I salute you guys. Kasi ibig sabihin, putang ina, palaban kayo, maisog. Ang lalo na kayo nasa Pilipinas. Diba? Lalo na kayo nandiyan. Tangay na, dapat talagang magkaroon ng talagang itong 37 vloggers na ito, ipakita ninyo na solid kayo sa Pilipino. Diba? Alam naman natin, in the past, may mga eksena between DDS vloggers and everything. But normal lang yan. That's normal na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan. Pero sa ganitong panggigipit ni Lisa Tanas, di ba nga Junior, and now ginagamit nilang mouthpiece si Manang Bola. Ba, baby, bobo! Panagutin ang mga vlogger! Di ba? Parang tangang buha ka ng Janice. Ibig sabihin, kailangan nating maging solid kasi alam mo, maganda rin ito nangyayari sa atin. Tapos nakikita natin na hindi dapat pala tayo nagbabakayan kasi isa yung layunin natin. And that's good. Ako, nakita nyo ba na may mga inaaway ako na na vloggers? Mabait ako. Hindi ako nagpapatuli. Di ba? Mabait ako kasi one day, minsan iniisip ko yung mga tumitira sa akin, magising kayo na tama yung pinaglalaban ko. I'm thankful, magkasama tayo. Okay, go na tayo. Comelec nang haharas. O ito, pinag-usapan namin kanina. Itong si George